Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng November 2024? Collective reading nga pala to, pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Naging 5. Pero 4 lang dapat to eh. Naging 5. So, anong kwento dito? May tao tayo. Pati to. So, yung bida natin lalaki. May isa sa bida natin lalaki. Kaya lang, sa dami ng gender ngayon, hindi natin masabi kung man to man, woman to woman, o man to woman. Pero ang show, lalaki yung isa. So, yung lalaki, kasal siya. Kasal. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, kung di man tumama sa inyo to, di baka para sa kakilala nyo. So, kasal to. Kung di man kasal, ay may anak. Ay, teka lang. Paano ba? Kasal nga. Malamang may anak to. Kasi ano to, commitment card para sa akin. So, mukhang may responsibility na siya. So, again, kasal, may anak. Kung di mayaman. Kung di mayaman, edi may stable job. Powerful, may impluensya yung pamilya. Pwede rin kasing ganun. Pamilya, biological. So, syempre, siya na rin. Nasama na rin siya sa impluensya. Halimbawa, example lang. Politiko yung magulang. Diba? Edi siya na rin. Yung influence ng magulang niya, nahahatak na rin niya sa tao, di ba? Di kilala siya ng tao. O boss. Pwede ring boss o businessman o may mataas na posisyon sa company o sa kung saan man siya nagtatrabaho. Ito. Ito kasi batang energy to. So yung partner niya mas bata sa kanya. Pero dapat sana para masabi kong partner niya to, Queen ang lalabas. Queen of Pentacles. Hindi niya partner to. At dahil cups to. May someone dito, bata yung energy. Mas bata sa kanya. O literal na mas bata. Sabihin natin, may big age difference. Patay na patay siguro to. Dito. Kaya lang nga ito. Kasal na sa iba. So, hindi ko alam kung sino tatamaan ng reading na to. Pero, kung di man ito ay kwento nyo, baka kwento ng taong nasa paligid ninyo na malapit sa inyo. Na yun nga, na-involved tong batang to. Mas bata sa kanya o literal na may big age difference sila. May gusto siya dito. Alam niya sa sarili niya, di pwede. Pero pinipursue niya pa rin. Ito.
Committed naman siya dun sa asawa niya. Wala tayong indicator na gusto niya rin to. Kasi kung may relasyon man sila, yung loyalty nito, nandun pa rin sa partner niya. Madali lang niya iiwan to, itong third party na to. Dahil yun pa rin ang pipiliin niya, yung asawa niya. Mukhang mabuti naman ang intensyon niya at cups naman to. Di naman to wands. Pero kung wands to, siguro gold digger yun. Kung ito ay naging wands. Gold digger, pero cups to eh. So, probably, gusto niya lang. Gusto niya talaga. Yun nga lang may problema nga. Hindi na pwede kasal to sa iba. Kaya although alam niya, kasi kung ganito to, may katinuan pa to. Pero pag ganito, sabi ko nga kanina, although alam niya, in a relationship na sa iba, kasal pa. Hindi niya maiwasan, gusto niya pa rin. Pero wala siyang hangad, kundi love. Hindi siya gold digger. Kaya ito, energy niya tong tatlo, dahil malapit sa kanya. Na intuitively, alam naman niyang mali. Hindi niya lang sinusunod yung intuition niya. Ngayon nga, directionless siya. Hindi niya makontrol ang feelings niya. Dahil ito ay card ng control. Ayun nga, nakalagay, control. Kaya nga kalesa eh. Di ba ang kalesa ay may tali, may rope na nakadikit sa karwahe para hindi siya maligaw. So, naliligaw ng landas tong batang to. Feeling trap siya. Oh. Hindi siya makaalis sa sitwasyon na toxic. So, ganun ang sitwasyon. Anyways, kuha tayo ng ibang deck. May magandang deck dito. Para malaman natin kung ano bang feelings nung lalaki sa kanya. Diba? Kasi wala tayong information eh tungkol doon sa lalaki. Dahil nandito siya sa dulo. Ito naman eh, energy niya lahat. So, anong feelings ng lalaki dito sa batang to? Multiple choice. Nagkamali lang to ng print. Pero multiple choice. CZ yung nakalagay. Okay? So, anong feelings nito? Ito, nakita niyo naman, multiple choices. Literal na option lang yung bata dito. Wala naman siyang feelings talaga. Siguro, naawa lang siya o sabihin natin ginawa lang niyang toy o third party. Ayan o, hot and cold siya dito sa batang to. Alam niya eh, na desperado yung bata. Gustong gusto siya. Kaya lang nga, ina-avoid niya. Kasi,
In a relationship na nga siya sa iba, kasal. Kaya ina-avoid niya. Pinupush niya away. Kaya ito, hot and cold yung trato niya doon sa bata. Diba? Anyways, kuha tayo ng iba pang deck ulit. Hindi ko na ready. So, ginagamit ko lang tong deck na to kapag medyo sad yung kwento. Kaya sobrang laki. Bihira ko lang to gamitin kasi nga sobrang laki. So, kahit na sobrang laki, maganda naman yung message dito dahil therapeutic naman yung mga advice dito. Anyways, ito na. Anong advice o extra message para sa tama ng reading na to? Whether siya yung babae. Whether siya yung bata dito o yung lalaki. Pero mas matanda tong lalaki dun sa isa. So, kaya nga bata yung isa. So again, big age difference. Posible. O mas matanda yung lalaki dun sa isa. The truth is you're far more capable than you feel. So, madali na maintindihan niyan. Sometimes it feels like the horrible feeling will never end. It's important to hold on and wait it out because it never lasts. Diba ang ganda ng message? At ang huli, let's just deal with today. You can deal with tomorrow. Anyways, ano pang mensahe ang makukuha natin dito? So sabi, make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Kaya nga dito, lumitaw to. Intuition to eh. So, ini-ignore, diba, ng bata. Yung intuition niya, para bang, ito yung mensahe sa kanya, wag niyang ignore yung kanyang intuition. At magbase siya ng desisyon doon sa intuition niya. Mother healing. As your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. So, para sa iba sa inyo na may conflict sa nanay nila, parang na-advise dito ang forgiveness para mas mapabilis ang manifestation ng desire. At ang huli, alchemy. You have the Midas touch right now. And every project you begin turns to gold. So, ibig sabihin, may kakayahan daw yung iba sa inyo na i-turn sa gold ang anything na mahawakan. Kaya don't give up. Okay? Parang swerte eh. May dalang swerte yung iba sa inyo. Kaya lang, parang yung iba yung suswertehin sa inyo. Ganun. Parang hindi nyo ma-enjoy yung gold na to.
o opportunity. Ang dating kayo yung magiging swerte ng ibang tao. So, ganun. Parang sa company, kayo yung asset, magiging asset ng company. Example lang yun. Anyways, bago pa lang mag-end, ito pa pala. Hindi ko na malimutan. Ito yung clue natin. Natatamaan ng reading na to. Okay? So, yung clue natin pwedeng tumama dun sa bata o dun sa matanda. O sa kakilala nyo. Kasi kung di nyo to kwento, eh baka dun sa kakilala nyo. Nicely dressed, Hispanic o Latino, black hair, sharp face, Asian. So, ibig sabihin, pare silang Asian. Tribal. So, yung iba ay may tribo. Zodiac sign. Saan ang zodiac sign natin? Ito naman ang zodiac sign. Okay? So, again, hindi ko alam kung sino kayo sa kwento, kung kaiba yung bata o yung matanda. Ito na lang yung zodiac sign ng partner ng Aquarius, Libra. Partner person. Kasi parang third party na to eh. Third party reading to. So, ito yung person ng Aquarius, Libra, Sagittarius, Scorpio. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.